Ito, Brother Wendell from Francis, kakaiba to. Good evening, anong masasabi niyo sa Lenten recollection sa isang parokya na ang nag-speaker ay mga pastor? Nakakahiya ang parish priest na nag-assign nito, Bro Wendell. Pare pang May nag-assign, bro. may kumakalat kasi, may kumakalat talaga na di natin alam din ang konteksto sa naturang, pastor 'no, ah, kung naturang grupo. Pero may danger diyan dahil kung pastor, ano bang ibigay niya sa Lenten recollection, may kaugnayan sa kaniyang, pananampalataya. Kung tingnan natin ikalawang Juan kapitulo 1, 10-11, mariing ipinagbabawal kahit na ang paniniwala sa ibang pananampalataya, 'di ba? So, ah, kung maalala ninyo, merong mga pagkakataon noon kahit sa aming diocese na may noon, at ipinagbabawal talaga 'yan ng obispo, nagmimisa, nagkasal ang pari, kasama ang pastor na nagkasal din. Kasama sa kasal, pastor. So, ipinagbabawal 'yan. So, yung kumakalat ngayon, isang shrine na ang, retreat masters ay dalawang pastor, parang yung isa ay lay, 'di natin alam kung ano ang konteksto. Ang dami nang nag-react. Daming nag-react talaga, bakit ang retreat master ay pastor? Okay, yun po ang sagot ni Brother Wendell sa katanungan kung bakit yung bakit may simbahan nag-allowed sa pastor na siyang mag-preach during Lenten recollection. And then, gaya ng sinabi ni Brother Wendell, talagang merong danger doon dahil sa may mga pagkakataon kasi na maaaring yung pastor magturo ng naaayon sa kanilang katuruan, no, sa kanilang opisyal na turo about sa Protestantismo. Pero ano ba talaga ang stand ng simbahan patungkol sa bagay na ganyan? Yung mga sabihin na natin na paniniwala na ang ang mga pastor ay authorized bang magturo during recollection, no? So yan ang ating sasagutin dito. Sabi dito sa magisterium, yes, it can be allowed, no? Is it allowed in the Catholic Church that a Protestant pastor will preach during a Lenten recollection? Yes, it can be allowed, but it is not automatic. And it depends on what kind of Lenten recollection is being held and what the Protestant pastor would be doing. So, ibig sabihin, babantayan pa rin. No? Hindi porket pinasalitan siya sa Lenten recollection, hayaan siya kung anong sabihin niya. Babantayan pa rin siya. Baka kasi kung ano-anong sasabihin, kung may ipinasok na ideya ng protestante, gaya ng Bible alone, bawal ang revolto, yung mga ganun paniniwala, kailangan ipa-stop. Pero kung pagmamahal lang naman sa kapwa, ang ipapangaral na wala namang kinalaman sa pagtututol sa pananampalatayang Katoliko, wala pong problema yon. What the Church requires in principle. Sabi dito, Catholic teaching supports ecumenical cooperation, including spiritual ecumenism, gaya ng prayer and conversion, and dialogue among Christians, but always under the guidance of bishops and with prudence. Yan ay nasa ating CCC 821. Ang sabi dito, certain things are required in order to respond adequately to this call. A permanent renewal of the church is in greater fidelity to her vocation, such as renewal is the driving force of the movement toward unity. Conversion of heart. As the faithful try to live holier lives according to the gospel, for it is unfaithfulness of the members to Christ's gift which is causes divisions. So, kailangan ang pastor ng mga ngaral hindi mag-cause ng division. Dahil pag nag-cause siya ng division, kailangan talaga ipatigil. Kasi hindi yan ang purpose kung bakit siya inimbitahan para magsalita sa recollection
kundi ang mangaral ng abot sa pag-ibig, respeto sa bawat isa, Katoliko, Protestante, yun ang kanilang ipapangaral. Na walang kahit na anumang bahid ng pagdi-divide sa between Catholic and Protestant. Ano pa? Prayer in common because change of heart and holiness of life along with public and private prayer for the unity of Christians should be regarded as the soul of the whole ecumenical movement and merits the name spiritual ecumenism. Fraternal knowledge of each other. Yon. So, ano pa? Ecumenical formation of the faithful and especially of priests. Sabihin, merong formation, pagbabago, no? Hindi pwede yung kung gaano katigas yung ulo mo dati, manatili pa rin yun, no? Kailangan merong ecumenical formation. Kung laging palaaway ka sa mga Protestante o sa Katoliko, kailangan merong formation na mangyayari. Dialogue among theologians and meetings among Christians of the different churches and communities. So, sabihin, pwede yung dialogo. Huwag yung away. Iba kasi ang away, iba kasi yung dialogo. Pag dialogo, nag-aaral tayo, nagpapaliwanagan tayo, magkataasan man ng boses, ang mahalaga, nagsasaliksik. Malalaman mo yan, mga kaibigan, malalaman mo yan kung ang nagtuturo is talaga bang nagtuturo o nangangantsaw na. Kasi pag napasukan na yan ng patutsada, hindi na pagtuturo yan. Hindi na pagsasaliksik yan. Yan ay isang uri na ng pangangaway. Nang aaway ka na. Nangiinsulto ka na. Basta pinasukan ng patutsada. Halimbawa, huwag ka namang matakot dyan. Yung mga ganyang mga linya, yung mga ganyang uri ng mga linya, pang-aaway na yan. No? Takot ka naman pala yung mga ganun, pang-aaway na yan. So, hindi na po yan maganda. Kailangan talaga alinsunod sa ecumenical purpose kung bakit pinasalita. Ano pa? Collaboration among Christians in various areas of service to mankind. Human service is the idiomatic phrase. Yan. So, ibig sabihin, kailangan magkakasundo, may collaboration mangyari, hindi yung gagawa ng sariling pananaw. Hindi kasi maganda yung resulta nun eh. Tuloy naman natin ngayon, no? Sabi naman dito, also the church explicitly warns against false irenicism, situations where Catholic doctrine is blurred or contradicted. So, ibinagbawal yung mga pastor na pasasalitain sa isang Lenten recollection na magkukos ng contradiction sa aral ng Katoliko. Catholic doctrine is blurred or contradicted. Bawal yun. The Catholic faith must be presented clearly in its entirety, and doctrine should be compared and explained in a way others can truly understand with love for the truth. Yan. So, hindi pwede yung puputulin yung aral ng Katoliko, nakabasa lang ng aklat na, yung aklat ni ni Atty. Chupilo Tumulak. Sabi doon, aaminin ko na sa simbahang Katoliko nandoon ang mga demonyo. Tapos puputulin ng basa, sasabihin ka agad, mga kaibigan ko Katoliko, di kayo mga Katoliko, sabihin ng demonyo ay kasama ninyo. Yung mga ganung uri ng pagtuturo, yun ang mali. Kasi kung dudugtungan mo yung nakasulat doon, ang sabi doon, at sino ba naman ang tutuksuhin ng mga dyablo sa mga iglesyang nasa kanilang kamay na? Kaya ang dami ng mga demonyo pumapasok sa simbahang Katoliko ay kasing dami ng mga mananampalataya. Sapagkat yun ang kanilang target para upang tuksuhin at lumabas sa Iglesia Katolika. Yun ang karugtong. Para akong dun Yun ang karugtong. Pero pinuputo nila at ipinapaliwanag sa paraang hindi tumutugma sa tunay na konteksto ng naturang aklat. Ang tawag dyan, fallacy of context to me. At tandaan ninyo,
kahit anong pastor yan o mga ngaral yan, basta gumagamit ng fallacy of context to may manloloko yan. Ano pa? Tuloy pa natin ano sinasabi dito sa ating doktrina ano? Finally, when Catholics considered participation in ecumenical worship, the council teaches that common worship is not to be used indiscriminately and the practical decision is to be decided by local episcopal authority unless unless otherwise provided. Okay? So, ito naman tayo sa applying that to a Lenten recollection. Okay, ito na. A Lenten recollection can mean different things. The key distinction is whether it is a talk or conference exhortation or non-sacramental. If the Protestant pastor's role is essentially to give a religious talk, exhortation, or encouragement during a spiritual gathering, or not acting in a liturgical role proper to Catholic worship. Gaya ng sinabi ni Brother Wendell kanina, may ikinasal sa Katoliko at nandoon din yung pastor nagkasal din. Ayun ang bawal. Yun ang masama. Ha? Hindi pwede yon na magkakaroon din siya ng kanyang sariling role din sa ating pagsamba. Hindi ganon. Kailangan religious talk lang na hindi tumitira sa alon ng Katoliko. Next, then the church ecumenical norms generally allow other Christian ministers to participate in non-sacramental sharing with appropriate precautions. Kaya kailangan talaga na maging aware tayo sa lahat ng mga sasabihin natin, tuloy natin. For example, in the related context of mixed faith situations, the church notes that it is not forbidden for a non-Catholic minister to address some words of encouragement or exhortation, and that prayers can be recited in common with precautions to avoid the danger of confusion o yung pagkalito, and with the proper consent of local authority. So, for a recollection, this would usually mean the Protestant pastor may speak, but the gathering must not be arranged in a way that suggests equivalence of Catholic priestly authority or liturgical liturgy, and the content should not undermine Catholic doctrine. Yan ay nasa nasa aklat na documentary from Vatican Council II sa Unitatis Redintegratio number 11, at sa Sacred Congregation of the Doctrine of the Faith sa Instruction on Mixed Marriages, kadun din, para lang ganun. Preaching within a liturgical celebration or sacramental context. If the recollection is actually connected to a liturgical celebration in a way that involves liturgical roles, especially anything resembling a Catholic liturgical homily during Mass, then more caution is required because shared worship is governed by stricter principles. So, hindi pwede sila ang makandel ng humili. Hindi pwede talaga. Kailangan ko, it is required stricter principles. The council says common worship is not to be treated as an indiscriminate tool, and it is for local bishops to decide prudently given time, place, persons, and circumstances. There is also guidance about participation in liturgical worship of an ecumenical kind, emphasizing respect for disciplines, taka, basa, cut and go. There is also guidance about participation in liturgical worship of an ecumenical kind, emphasizing respect for disciplines and customs, and allowing that other ministers may have appropriate place or honors if this is judged desirable. And in liturgical celebrations occurring in other churches or ecclesial communities, the directory states that if invited by host, Catholics may read a lesson or preach. While this does not directly legislate what happens in a Catholic house of worship,
It shows the church treats preaching as something that must fit the ecumenical situation and the host, invitation and discipline, not as a free-form exchange. Ano pa? Practical answer. A Protestant pastor may preach or speak at a Catholic Lenten recollection if it is a non-sacramental religious exhortation or talk, or not substituting for Catholic sacramental liturgical ministry. On it is done if it is done with the approval or oversight of local ecclesiastical authority. At least the parish leadership should ensure the local ordinary discipline is followed, since ecumenical decisions are not left entirely to private choice. And care is taken to avoid confusion. So, ibig sabihin, hindi magdudulot ng pagkalito. Pag nagdulot ng pagkalito yan, kailangan talaga automatic tigil. Kasi hindi sumunod sa pinag-usapan. Ha? Sabi dito, avoid confusion and to ensure Catholic doctrine is not obscured or contradicted. Sabihin, sisiguraduhin na ang sasabihin ng pastor during Lenten recollection ay hindi kontradiksyon sa anumang turo ng Iglesia Katolika. If the event is structured such that the Protestant pastor would effectively take a liturgical preaching role in a Catholic sacramental rite, rather than giving a separate talk, then it should be treated as an ecclesial judgment case for the parish and diocesan authority, following the council's principle about prudence and local episcopal decision. Yan naman nasa aklat naman natin na Unitatis Redintegratio number 8 sa Vatican Council II. In short, a Protestant pastor can be permitted to give an exhorting talk during a Lenten recollection under proper church oversight and with precautions to avoid confusion about Catholic doctrine and worship. But substituting for Catholic liturgical ministry is a different and stricter matter. Yan ang nasa naman natin, nasa yun, ang mga dokumento. Oh, yan. So, yan po ang ating kasagutan sa side ko naman yun, side ng Iglesia Katolika tungkol doon sa tanong na allowed. Pero i-grant pa rin natin yung pagkakataon na sinasabi ni Brother Wendell na may danger dyan. Talagang may danger dyan. Lalo na pag yung pastor na inimbitahan, hindi sumunod sa pinag-usapan. Talagang merong danger dyan. Ano pa? Yung hindi ko naman kinukontra ang sinasabi ni Brother Wendell, pero kailangan talaga mag-ingat kasi meron talaga mga pastor na di bali nang hindi mabigyan ng stipend, basta lang makaakit. Kasi once makaakit siya, yung stipend na matatanggap nila, mas malaki pang makukuha nila sa tithes pag yun na-convert nila. Yun talaga ang very danger dyan. Kaya kailangan yung kung mag-iimbita man ng pastor para siyang mag-preach sa ecumenical Lenten recollection, kailangan yung pastor na yon is kilala mo. Kilala mo na may respeto sa iyo, may respeto sa simbahang Katoliko. Kaya pag kumuha ka ng pastor na walang respeto, titiyak ko sa inyo talagang matitigil talaga yan at magkakaroon ng pagkakagulo kasi magre-react yun. Ba't mo ako pinatigil? Yung usapan natin, ganito doon pinapatigil. Ganun ang mangyayari. No? Kaya mas buti talaga na maging double alert po tayo. O yan, sa mga gusto pong matuto ng mga apologetic portions, dito lang po yan sa ating channel sa Catholic Apologetics PH. Paki-subscribe po at paki-share po ang ating video. Maraming salamat po and bye-bye.